What's up, what's up? Alam mo ba yung mga difference nila Kobe Bryant, nila Michael Jordan, nila Steph Curry sa ibang normal na mga tao? Hindi lang dahil sa skills nila ha, hindi rin dahil sa genetics nila. It's something deeper. Kasi kung tutuusin, marami rin namang talented na mga players. Maraming skilled. Pero bakit hindi sila yung nasa top 1%? So today, pag-usapan natin kung ano ba yung alam, ano ba yung mga ginagawa ng elite athletes. Bakit ba sila sobrang high performer? At paano mo ito ma-apply para maging top 1% ka rin sa industry mo? Malay mo, yung knowledge na kailangan mo para makuha mo yung goals mo, nandito pala sa video na to. So number 1, ang pinaka na-realize ko is grabe yung respeto ng mga athletes pagdating sa mindset. Kung kilala mo si Kobe Bryant, I'm sure alam mo yung tinatawag na Mamba mentality. Masikat pa ngayon kasi sa mga basketball moves niya or sa mga buzzer beaters niya or sa mga championships niya. Hindi lang kasi siya normal na basketball player. Grabe rin kasing mindset niya. Sobrang relentless pursuit talaga sa improvement. Close to perfection na nga yung gusto niya ma-achieve. Ang kagandahan, hindi siya nag-excuse kapag meron siyang palpak na laro. Kasi alam niyang control niya yung improvement niya. Yung mga normal na tao, kapag may failure, sinong sisihin? Wala, malas lang talaga. Sa trading, bad market lang talaga. Kasalanan kasi ni ganito, kasalanan ni coach. Pero kasi si Kobe Bryant at yung mga top 1% ng mga athletes, meron silang it's my fault attitude. If they win, if they succeed, it's their fault. If they fail, it's their fault. Sobrang grabe nangyari sa akin nung inadapt ko yung mindset shift na to. Dati kasi sinisisi ko yung binibenta ko mga products, sinisisi ko yung mga nagme-mentor sa akin, sinisisi ko yung mga supplier. Kumbaga lahat na sinisi ko except ako. So ano nangyari? Walang improvement sa part ko. Feeling ko kasi dapat lahat na nangyari sa paligid ko kailangan perfect para makuha yung goals ko. Pero hindi mo naman kasi nakokontrol yung nangyayari sa paligid mo. Ang pinaka nakokontrol mo lang is sarili mo. So tingin mo, kung una pa lang, meron kang tinatawag na it's my fault attitude, ano kaya yung resulta na meron ka ngayon? Pero don't worry, may proper timing naman sa lahat, may perfect timing sa lahat, and I'm sure ito na yung perfect timing para sa'yo. Para i-adapt yung mindset na it's my fault. Next is, pansinin mo kung paano mag-train yung mga elite athletes. Hindi sila nagre-rely lang sa motivation. Grabe yung discipline, consistency, at yung routine nila. Noong 2010, nagkaroon ng crucial na NBA Finals game si Kobe Bryant. Sobrang sama ng laro niya nung first half. Pero after nung halftime, nung second half, sobrang naging unstoppable siya at nanalo yung LA Lakers. So tinanong siya after ng game, anong ginawa mo nung halftime? Sagot niya, I reset my mind. The second half is a new game. Tawag dyan, mindset reset. Sabi ni Carol Dweck sa libro niyang Mindset, may dalawang klaseng mindset. Number 1, fixed mindset. Number 2, growth mindset. Fixed mindset, wala, ganito lang talaga ako. Ang daming problema sa paligid ko. Dapat kasi ganyan sila. Growth mindset is, ano pa kayong pwede kong gawin para mag-improve pa ako? Para mas mapaganda pa yung laro ko. Number 2, the unseen power of consistency. Alam mo ba si Steph Curry, hindi siya napunta sa sobrang sikat na college. Pero hindi niya inisip yun. Basta, ang gagawin niya is araw-araw magpa-practice siya. Gagawa siya ng 500 to 1,000 shots per day. Kung pagod siya, 500 to 1,000 shots per day. May family reunion, 500 to 1,000 shots per day. No excuses. Hindi siya umaasa sa motivation. Routine lang talaga. Sabi nga ni James Clear dun sa libro niyang Atomic Habits, we don't rise to our goals, we fall to our systems. Kung gusto mo maging top 1% sa ginagawa mo, hindi ka pwede mag-rely lang sa motivation. Kasi yung motivation, minsan, or baka madalas pa nga, wala yan. Pero kung may system ka, consistent ka pa din. Ako, ang problema sa akin dati, puro motivation lang. Puro feelings lang. Pag feel ko gumawa ng video, gagawa ko. Pag hindi ko feel, next time, baka pangit yung video. Pag feel ko mag-trade, doon lang ako mag-trade. Kasi baka pangit yung trades ko. Pero, hindi pala ganun. Ang kailangan pala is proper system. Kasi dumating yung time na hindi na ako nagtitrade. Kasi sa lagi ko sinasabi na, ay, hindi ko feel mag-trade, hindi ko feel mag-trade. Ilang linggo na, hindi ko pa rin feel mag-trade. Kasi nga, walang system. If walang system, walang consistency. If may system ka, consistent ka. If consistent ka, malaki ang chance sa consistent ang profits mo. Consistent ang growth mo. Consistent yung family time mo. Consistent ka as a person. Remember, hindi intensity ang kailangan. Ang kailangan is consistency. Life is a marathon, not a sprint. Number 3, ito, elite recovery habits. Si LeBron James, I'm sure kilala mo yan. Sobrang sikat niya. Si The King. Pero hindi ako LeBron fan, Steph Curry ako. Pero sobrang lupit ng work ethic ni LeBron James. Baka narinig mo na rin na ang gastos niya per year
Sa recovery niya, nutrition, sleep, massage, meditation, is nasa $1 million per year. Nasa around 58 million pesos. Alam ba, according sa research na pinublish ng Journal of Sports Science, recovery daw ang number 1 na nagpapahaba ng careers ng mga athletes. Simple lang logic, pag well-rested ka, clear ang isip mo. Pag clear ang isip mo, better ang decisions mo on and off the court. If you have better decisions, you have better outcomes. Problema kasi sa iba, kapag nagpapahinga, nagigilty agad. Kasi pag nagpapahinga ako, tamad ako. Kailangan lagi ako may ginagawa. Kahit nag-grocery ako, kailangan nag-iisip ako. Kahit nasa bakasyon ako, kailangan nag-iisip ako ng trabaho. Pero opposite ang totoo. Mga best ideas, mga best decisions, lalabas yan kapag calm and well-rested ang utak mo. Lalabas yan kapag hindi ka lutang. Problema kasi pag pinipilit ang desisyon, ayan, usually bad decisions yan. Kapag nag-desisyon ng stress, pangit ang kalalabasan. Pag nag-desisyon ng kalmado at nasa end state, maganda ang kalalabasan. Kaya nung nalaman ko to, sobrang naging intentional ako sa pagpapahinga. Last week nga, nangyari sa akin parang 4 days sunod-sunod, nasa 12 hours per day yung trabaho ko. Hindi siya naging healthy kasi after nun, sobrang naging cranky ako. Nagkaroon ako maraming mental fog. Tapos sobrang bigat ng utak ko for some reason. May kailangan kasing gawin, may kailangan deadline, may kailangan ganyan. Pero again, hindi siya super healthy. Siguro, pinaka-max ko na yung 4 days na yun. Kaya lang, after ng lutang. So, pinakamaganda pa rin is in-betweens may mga rest. So, kunyari, sa araw mo, work ka na, kunyari, 9 to 1, tapos 1 to 2 or 1 to 3 rest. Then 3 to 7, then after nun, okay ka na. Tapos may days, siguro mga few days a month na wala ka talaga ibang gagawin, kundi sobrang mag-chill ka lang. Kaya alam ko magti-TikTok or yung kung ano man yung mga reels, yung mga mabibilis na ko, sakit sa utak niyan. Hindi ka rin nagpahinga. So again, nung sobrang nag-rest ako, sobrang ganda ng mga decisions ko. Sa trading, sa business, sa buhay. So sobrang efficient ng mga galaw ko. At naging exponential yung growth ko. Kabaliktaran nun, kapag stress ka, kakaroon kang bad decisions. So, imbes na pa-forward ka, pa-atras ka. So, dahil pa-atras ka, aayusin mo pa yung mga ginawa mong mali. Pagkaayos mo na ginawa mong mali, mas stress ka. Therefore, mahirapan tayo maging successful. So, paano mo ito magagamit? Number 1, yung mindset reset. Tuwing may mga setbacks ka, kasi for sure magkaka-setbacks ka talaga. Kung talagang sobrang worth it ng ginagawa mo, kung sobrang kakaiba talaga yan, sobrang kayaman mo yan, for sure magkakaroon ng mga challenges. And kapag nangyari yun, lagay mo na sa system mo na mag-reset ka muna, pahinga ka muna, meditate ka muna, maging bored ka muna. And number 2, yung consistency rule. Ano ba yung one thing na kailangan mong gawin per day para mag-move forward yung business mo or yung sarili mo? Paggawa ba ng videos yan? Pagtitrade ba yan? Or pag-analyze ng trades? Pagsusulat ba yan? Pagko-coach ba yan? Pag-aral ba yan? Pili ka muna ng isa. And number 3, yung recovery. Per day, pili ka ng mga rest times mo. Walang TikTok, walang kahit anong social media. Ikaw walang na-bored ka na wala kang ginagawa. Siguro mga 1 hour, 2 hours per day, depende sa'yo. And then in a month, yan, mag-schedule ka ng ilan mga staycation siguro, or kahit wala kang gagawin ng isang araw, para lang mag-reset yung mind mo. And I'm sure pagbalik mo, sobrang beast mode agad yung utak mo. Sobrang dami niyang ideas. So, sa totoo lang ako, dati lagi talaga akong stress. Lagi akong pagod. Lagi akong anxious. Tapos, nadadamay din yung ibang mga coaches. Kailangan maging successful mga students natin. Kailangan maraming videos para matuto sila. Feeling ko kasi kailangan mag-hustle lang lagi. Kailangan mag-grind lang lagi. Pero nung nalaman ko to, yan, very important. Nag-mindset reset ako every time may setback. Hindi pwede pag may setback is hataw lang, push lang lagi, sagutin ang problema na agad. Ginawa ko consistent yung habits ko at nag-focus ako sa intentional rest. Nagbago lahat from stress, naging calm. So dahil naging calm na, nagkaroon ng better decisions. From inconsistent, naging super consistent, naging reliable na. From super pressured, naging confident. Gusto ko rin ma-experience mo to kasi hindi mo deserving sobrang laging pagod na buhay. Comment ka sa baba kung alin sa tatlo yung pinakagagamitin mo this week, this month. And kung gusto mo ng ganitong klaseng video, subscribe ka lang. Let's build that clear, calm, high-performing version of you one step at a time. Pakits!